kung sakaling ma-impeach, gulo ito. Gulo. Kasi ako sa akin, ayaw ko ng kaguluhan. Wala sa atin may gusto ng gulo. Ang gusto natin kapayapaan. Pero kung sila ay nagpo-provoke ng kaguluhan at ipipilit nila ang kanilang kagustuhan na ayaw ng mamamayan, mayroong mangyayaring gulo talaga. Kasi lalabas sa kalsada, yan 32 million at nadagdagan pa yan. Gulo ito, Brad. Gulo ang mangyayari. Kaya tigilan nila yung impeachment na yan. Sila ang dapat ma-impeach dahil sila ang mga magnanakaw. Itong impeachment na sinasampa nila, this is called diversionary tactics. Dinidivert nila ang tunay na problema o ugat ng problema para mawala doon sa ghost project, doon sa flood control ghost project. Dinadivert nila at binubugbog nila si Sara Duterte, si VP Sara Duterte para mawala ang usapin doon sa tunay na problema. Kaya itong impeachment na ito, wala ito eh. Okay. Ano lang ito? Sir, kalokohan. May mga ilang congressman na nagsabi na dihamak daw na mas malakas yung ebidensya ngayon laban kay VP Sara dahil daw sa paglabas ni Ramil Madriaga. Yang Madriaga na yan, i-background check nyo. Ano pagkatao niyan? At ito, hindi na to dahil Duterte ako ha. Itong pananaw ko, itong pinapayag ko sa inyo, hindi dahil sa Duterte supporter ako eh. Ipinapayag ko to ayon sa aking sariling obserbasyon at sariling pagmamalasakit. Yang Madriaga na yan, pag binackground check mo, convicted yan eh. May kaso yan. O, paano magiging reliable source? O, paano magiging dedependihan nila ang statement ni Madriaga? Kung si Madriaga mismo, merong nilabag na batas. Yan ay isang, political maneuver nila. Ginamit nila si Madriaga, fake yan eh. Hindi totoo yan, walang personal knowledge yan sa usapin ng impeachment. Saka isa pa sir, may nakita ko po sa Facebook na yung regarding sa, di ba si VP Sara nagsalita na kung mamatay siya, ipapapatay niya sa ganito, ganyan. Isa daw yun sa pinakamabigat na ebidensya na laban kay VP Sara sa impeachment. Bilang isang criminology, yan ay isa sa pinakamababang ebidensya, yung testimonial. That is based to the statement, no? Hindi yan dokumento, walang physical, walang concrete evidence. That is statement. Ngayon, sinabi ni VP Sara yun, di wag nilang patayin. Yun lang yun eh. Yun lang yun eh. Wag nilang patayin. Kasi ang sinabi niya ay for awareness, to avoid, para maiwasan, na hindi siya patayin. Kasi kung siya hindi papatayin, di walang mamamatay sa kanila. Kaya niya sinabi yun to protect herself. Yes. Gusto niya proteksyonan ng kanyang sarili dahil alam niya na ang kalaban niya ay makapangyarihan at umaabuso sa kapangyarihan. Pwede siyang ipapatay. Kaya hindi yan labag sa batas, hindi yan matibay na sinasabi, matibay na ebidensya. Hindi. Sa rules of court, ay isa sa pinakamahinang ebidensya, yung testimonial. Ang pinakamabigat, alam nyo kung ano? Yung concrete evidence. Kahit i-research nyo yan, concrete evidence, that is a major na pinakamataas na ebidensyang ipinipresenta sa korte. Concrete evidence, document evidence, circumstantial evidence, testimonial evidence. Testimonial, pinakamababa yan. Bakit ko nasabi? Kasi yan, pwedeng mabago. Pwede mong baguhin yan. I-withdraw mo yung statement mo. Pwede. Next sir, impeachment naman ang pag-usapan natin ngayon. Masaya ka ba sa nangyaring impeachment kang BBM ngayon? Kay BBM. Yeah. Yung pa nga mabigat eh. Moro-moro lang yung ginawa nila, sinampahan nila, pero ang bababaw ng grounds. Kaya na-dismiss. Wala talaga. Kaya hindi tayo magiging masaya doon. Pero sa totoo lang, kung talagang pag-aaralan mo, mas dapat ma-impeach si BBM. Kasi bakit kamo? Merong Saldico. Merong Diskaya. Ang daming nagpapatunay eh. At ang mamamayan. Kitang-kita naman talaga na meron siyang negligence. Meron siyang kapabayaan dito. Dahil siya ang pinaka mataas na sa atin, na taong gobyerno, ang Pangulo. Kaya kung ano man ang nangyayari ngayon, meron siyang pananagutan dito. Bakit hindi siya ang ma-impeach? Bakit si VP Sara na kinilir ng Commission on Audit? Kinilir din ng Supreme Court. Ang titigas ng ulo nitong mga nagsasampa na ito dahil itong mga
magugulo eh. Usapan natin ng impeachment. May article ngayon na lumalabas sa Facebook na itong si Soto masyadong atat na dapat may sulong na agad ng impeachment doon sa Senado. Ano ang motibo niya? Bakit gano'n siya kaatat? Ang motibo niya kasi alam niya na may sakit na ang Pangulo. Ang Pangulong BBM ngayon is under in hospital. Nasa hospital ngayon ang ating Pangulo, kaya siya ay nangangarap na just in case na kung ano man ang mangyari, pwedeng siya bilang isang Senate President, pwede siyang pumalit. Baka yun ang pangarap niya. Pero hindi mangyayari yun. Malabong mangyari kasi meron tayong Constitution. As per Constitution, ang Vice President ang papalit just in case na namatay or incompetent, physically ill ang ating Pangulo. As per Constitution yun, kung rerespetuhin nila ang institusyon natin, ang ating Constitution. Ang problema, binabalahura nga nila ang ating konstitusyon, hindi nila sinusunod. Kaya nga tayong mga mamamayan ang umaalma rito. Kayong mga vlogger, di ba? Bakit kayo nagbablog? Dahil gusto nyong pasinungalingan yung mga pagsisinungaling ng mga Marcos vlogger. Tama. Yun eh. Pero hindi kayo dahil supporter kayo ng Duterte, bayaran kayo. Hindi. That is not your objectives. Ang objectives nyo rito, ibalanse ang informasyon na ginagawa nilang sinungaling. Di ba? Meron nga kayong nakitang vlogger, di ba? Puno ng singsing ang mga daliri. Tapos, kwintas niya, tatlo-tatlo, lalaki ng pendant. Ginto yun. Ginto yun. Doon pa lang sa suot nun, milyon na eh. O may Mustang pa na GT. May condominium pa. May beach resorts pa. Saan kinuha yun? Samantalang kung iba-background check mo, yung Marcos vlogger na yun, dating dugyot yun, dating wala. Pero kayo, nananatili lang kayo sa ganyang antas na nakakaraos sa buhay, sumusurvive, dahil kayo may mga prinsipyo. Kayo merong paninindigan para sa katotohanan. Kaya kayo, bilang mga vloggers, huwag na nating daanin sa DDS vlogger kayo. Vlogger kayo ng pangkalahatan. Inilalabas nyo lang ang tunay na impormasyon. Yung Marcos vlogger, sila ang tunay na yumaman. Sila ang umangat sa buhay. Sila ang umunlad. Pero kayo, nananatiling ganyan lang ang buhay nyo, pero masaya kayo. Masaya kayo dahil ang mga katotohanan ay inihayag ninyo. Sir, tanong ko, confirm po ba na nasa hospital si Pangulong BBM? At ano po yung karamdaman niya? Ayon sa akin, mabigat yung yung sakit na. Lumabas na yan eh. Lumabas na ng hospital yan. Ang problema, binalik. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya prepared para bumalik sa pamamahala. I mean to say, meron talaga siyang malalang sakit na hindi natin alam eh. Kasi hindi naman din nila binabanggit yan. Pero ayon sa akin, binalik siya sa ospital uli, ibig sabihin, may malalim na dahilan yan. Kaya, at saka kung sasabihin mo kung paano nalaman, hindi naman natin nakikita ngayon na nagkaaroon siya ng TB commitment. Wala. Ibig sabihin, talagang nasa hospital siya. At kung sakaling wala man siya sa hospital, di lumabas siya, magpakita siya, ito ako, malakas ako, huwag kayong mag-alala. Di ba? Dapat pakita siya. Hindi yung wala, hindi natin nakikita. At saka ito pa nga, nagtataka rin ako. I-connect ko yung tanong mo. Nagtataka rin ako, bakit, di ba dapat kapag ang Pangulo, as per SOP to, as per Constitution din to na kapag ang Pangulo is absent sa kanyang panunungkulan, di ba automatic ang uupo yung BP? Ba't ayaw nilang ibigay? Bakit nakabakante ang Pangulo? Tapos, Executive Secretary, sila nagpapalakad ng gobyerno. Ano ginawa nila kay BP Sara Duterte? As per Constitution, BP is the one to take over if the President is ill or physically unfit or in hospital. Dapat BP, pero wala nga eh. Diba? Ibig sabihin, politika talaga. Ayaw nila ng kapayapaan, ayaw nila ng kaunlaran. Kaya politika ang ginagawa nila sa bansa natin. Nakakaawa ang bansang Pilipinas na sana ay mayaman. Okay. Pero naghihirap. Pa manina sa malaking diyan yung inilatag lahat yung kung gaano kalaking pera yung nandito na pundo napunta sa NCR lahat nakalagay, wala sa Mindanao na, di ba nakita mo? Ano masasabi mo diyan? Ang masasabi ko diyan sa totoo lang, napakalawak pala talaga ng korupsyon. At nakikitang-kita natin na napakalaki ng pondong pumasok sa NCR, pero wala namang mga proyekto o physical project na makikita. Ngayon, ang tanong,
Saan napunta ito? Wala tayong sinasabing ninakaw nila. Sige, okay, hindi nila ninakaw. Pero ang tanong nga, nasaan yung physical na pondo para doon sa project na yan, sa ghost project o flood control project na naging ghost project. Ang laki ng NCR, kung makikita mo, trilyon. Tapos wala ka naman nakitang proyekto, doon pa lang malaking big question mark. Alam nyo, ito aking opinion ha. Hindi na ito usapin ng politika eh. Ito ay usapin na ng kalagayan ng ating bansa at mamamayan. Maawa naman sila sa ating next generation. Dapat tigilan na ang korupsyon, tigilan na ang sobra-sobrang pagnanakaw. Ang unahin naman nila ay paunlarin ang ating bansa at pagandahin ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. What is the essence of real public servant? Ang public servant ay lingkod ng bayan. Ngayon, kung lingkod sila ng bayan, dapat yung proyekto ibinibigay para sa bayan at mamamayan. Pero nasaan nga? Yun ang masakit na katotohanan. Kitang-kita sa pinakita kanina na ang laki ng budget o pondo na inilagay sa NCR, pero wala tayong makitang mga proyekto na umusbong. Kitang-kita ang pangungurakot dito. 'Di ba? Pag walang proyekto pero may pondo, nasaan ang pondo? Walang proyekto, may pondo. Yun ang big question mark. So ngayon, no, dito na lang tayo sa 6th district. Nakita mo, may higit 1 billion dito sa 6th district. So anong nakikita mong improvement sa malaking pera na yon? Wala talaga eh. Kasi kung merong improvement, makikita mo merong tinayo dyan na building para sa mahihirap, or mga health center, o mga hospital, free for people of the 6th district. Dapat may makikita ang ganun. Meron ba? Di ba wala? O saan ngayon napunta? Yun ang ano dun eh, yun ang bottom line dun eh. Merong perang bilyon-bilyon, pero wala namang proyektong makikita.